Oo. Sabi nga, ano ba yung vlog? Bakit tinawag na vlog? Ano ba ito, Katropang Ron? Ang alam ko ang pagkakaalala ko, nagsimula ito nung college ako eh. Huwag na natin pag-usapan kung kailan. Ako, matagal na yun. Medyo matagal-tagal na yun. Mga 1990s yan. Ang pagkakaintindi ko, ang original na version nito is weblog. So ito yung may kinalaman sa pag sinabi mong weblog, yung parang logbook to, di ba? Yung mga gwardiya. Parang diary mo. Oo, yung mga nangyayari sa buhay nilalag, mo. Di ba? So parang diary na tapos sinabi na web. So ito yung may kinalaman sa website. Oo. Ibig sabihin yung website, naglalag ka sa website, nakikita ng publiko, ito yung log mo sa website, parang website log. So kalaunan tinawag itong vlog kasi na-i-drop na yung web. So instead of weblog, medyo tamad yung mga mga tao. Gusto nila mabilisan, gusto nila maigsi. So naging vlog na. Yes. Kaya siya naging tinawag na vlog. Pag sinabi mong vlog, parang ito yung online diary ng writer. Journal, ganon. Kung saan ako nagpupunta, anong kinakain ko, anong nakikita ko. So, very comprehensive ang coverage ng vlogging. Oo, so, lahat ng topic sa mundo pwede mong isulat. Nasa sayo na yun kung ano yung gusto mo. Kung katulad ng mga kaibigan natin si Azrael's Maryland, siya, parang lifestyle vlog siya, so general. Sinusulat niya lahat, pagkain, saan siya pumupunta. Katulad ng isang beses, nagkita kami sa Tagaytay, nagkape kami doon sa Coffee Bean, sa Green Bean Coffee sa Tagaytay. Yung blinag niyo na may picture pang yung mga anak namin, mga kakasama lahat, mga naka-tablet. So ito yung whole experiences na pwede mong isulat sa vlog? I-share mo sa mga tao kasi ngayon, ang tendency ng tao ngayon, pag may nahanap, unang pupuntahan yan. Dati ang uso niyan, pag may hahanapin ka, hanap ka, bukas ka ng Yellow Pages, di ba? Doon ka maghahanap. Ngayon, tapos yung mga kaibigan mo, pare, saan ba masarap kumain? Ngayon, ang trend ngayon, tawagan mo yung kaibigan mo, pare, nasa Pasig ako, saan ba masarap kumain? Pangalawa, internet na, mag-google, Pasig restaurants. So, yung vlog, it's a source of information ngayon ng mga tao. So, bilang vlogger din, marami tayong responsibilidad. Hindi pwedeng sulat ka lang ng sulat ng kung ano-ano. Kailangan tama. Pag-uusapan natin yan mamaya. Kaya nga nabuo ang Philippine Vloggers Network. Yeah, oo. Ito yung para magkaroon ng standard o malaman ng mga vloggers kung ano yung mga dapat nilang gawin. Ano yung dapat nilang isulat, ano yung mga hindi dapat nilang isulat. Yes. Saka turuan din sila in essence yung mga para siyang grupo na nagtutulungan in terms na katulad yan, kala ko dati pag vlogger ka, marunong kang gumawa ng website, marunong kang mag-code ng website, mag-edit. Yung pala hindi, marami din pala tayong mga kaibigang vlogger na hindi sanay. So maganda din yung ako marunong ako, ikaw marunong ka, di ba? Gumagawa ka niyan. So yung mga hindi natin marunong kasama, matuturuan natin. So nadadagdagan din yung kaalaman nila. So parang gano'n, knowledge sharing tayo. Yung isa naman ang kasama sa PBNet, si Ted Claudio ng whatsappphilippines.com, magaling sa camera. Oy, Katropang Ron, actually na ilagay sa whatsapp.com ang balita tungkol sa DWDD. Nakita ko yun. Kasi kamakailan lang ang DWDD ay nagpalabas ng balita na ito ay ang kaisa-isa at ang unang radio station na merong live streaming at na mobile friendly, di ba? Mobile friendly, yung responsive yung design. Kasi naghanap tayo ng mga website ng iba't ibang radio station, AM at FM. Wala tayong nakita. So kinuha ng WhatsApp Pilipinas, WhatsApp Philippines ang istorya na to. At na-feature din tayo sa ABS-CBN, sa Manila Bulletin. Wow! Well, maganda yun kasi sa dami na din ng website na tiningnan ko, ang problema talaga yung hindi siya mobile friendly. Ang naaalala ko nung bisita nyo yun, sino yun? Yung computer sa tablet na yun, yung mga sa Acer Philippines, diba? From si Katropang Manny Wong at si Katropang Agnes Espino. Sila nabanggit na din nila na tumataas ang bentahan ng tablets sa ng mga gano'n, diba? So,
nagiging mobile ang tao. So, ang vloggers ngayon, malaki ang reach natin sa mga lalo ngayon sa mga bata kasi ang mga bata mga kasing edad natin, mga mahilig sa internet. Alam mo, itong 2013 nagpalabas ang mga research companies katulad ng sa News Bites Philippines, meron kaming nilabas na mga balita na bumababa ang sales ng desktop at laptop at patuloy na tumataas ang sales ng mga mobile devices. So, mas gusto ng tao ngayon yung mga iPad, mga iPhone, mga Android phones, mga smartphones na nakakakonekta na sa internet at doon mo na makikita doon mo na i-browse yung mga website at mga blog. Kaya dapat ang trend ngayon, Katropang Ron, ay ang website na i-design ay mobile friendly. Dahil kung titingnan mo kung na-i-design sa malaking screen ang layout ng website, pag lumiit ito, hindi mo na mababasa yung sa liit ng letra, yung mga font. So kailangan mo pang mag-zoom in. O kaya magda-download ka pa ng plugin para mabasa mo yung content. So kaya tama yung sinabi mo. Actually sa News Bites Philippines, sa newsbites.ph, ang viewer namin more than 50% tablets, from Androids, mobile devices, not necessarily tablets. Hindi namin ma-detect kung tablet, pero ang operating system niya is either iOS or Android. So ito ay mobile devices. Kasi may mga may mga computer manufacturers na din na naglalabas na ng tablet version ng mga laptop. Kasi mobile friendly tayo dapat eh. Meron tayong nabalitaan, yung Chromebook na sinasabi. Yung ito yung laptop o notebook na tumatakbo sa operating system ng Chrome. Ano ba yung Chrome? Ito yung browser ng Google. Ito yung ginagamit natin, pinakasikat na browser sa internet. Pagka magbabrowse ka sa internet, Chrome ang ginagamit mo. So maglalabas ang Google ng Chromebook ngayong January, Katropang Ron. Maganda yun, maganda. So meron tayong ilalabas na storage dyan sa DWDD. Magandang mga feature yun. Mga matutuwa mga tagapakinig natin yun. Kaya bilang vlogger, kailangan talaga matino ka. Yung pag-aksehan mo ng oras ang pagsusulat, hindi siya dapat yung basta-basta binanata mo lang, sinulat mo ng madalian. Ano yun? Kailangan mo pa rin ng research. Katulad yan, kung kumain ka dito sa restaurant na do, pwede mo namang isulat lang na masarap ang pagkain dito. Diba? Pero, alamin mo naman, parang kawawa naman yung reader mo, diba? Yung tagabasa mo na, nabasa lang niya masarap, hindi niya alam kung kailan bukas, anong phone number, yung mga ganon. So, kailangan isulat mo din yun. Isama mo yun. Nasabi mo yan, Katropang Ron. Ibig sabihin, ang mga vlogger ay mayroong accountability sa kanilang mga leaders. Yes. Mga readers. So, hindi pwedeng basta ka na lang sabi. Kasi merong notion, no, na ang vlogger ay hindi journalist. Pero pwedeng maging ang vlogger ay isang journalist din. Merong thin line between a vlogger and a journalist. Pag sinabi mong journalist ka, ikaw ay accountable sa editor mo. Accountable ka sa publisher. And you are being paid to write. Yes. But with a blogger, you are accountable to yourself, readers. And you are not being paid because you are your own publisher. Wala pong monthly, quincenas at rentang sweldo ang vlogger. So, ibig sabihin, Katropang Rom, meron kang day job. Oo. At syempre, ang iyong vlogging, ito ay passion na lang natin to yung pagsusulat Pag meron tayong napansin, meron tayong na-observe, tapos nagkaroon tayo ng urge to write. So, ito yung iba-vlog natin. Yes. Well, it's also a form of advertisement yung vlog. So, may mga vlogger na kumikita sa ads sa website nila. Meron din ganun, Katropang Ron. Yun yung chance. Kaso, makakakuha ka lang ng ads mo kung ikay sikat na.
'Di ba? May mga mga bigating ka ng vlogger na katulad ng mga si kaibigan natin si Abe Olandres. Yun. Ng Yugatech. Kung titingnan natin sa Alexa ranking sa Pilipinas, ang yugatech.com ang nangunguna sa vlogging on technology. Yes, kilala sila. Halos lahat ng pwedeng tungkol sa tech na i-search mo sa Google. Meron din tayong mga kaibigan sa Pinoy Vlog. Sa Pinoy Tech Vlog. Pinoy Tech Vlog. Kasama natin dun kung nakikinig si katropang Rafi Pedrahita, kasama dun. Si Calvin Lo. At si Joey Abiog, kaibigan natin yan. So maraming kailangan pag vlogger ka, kailangan mahal mo yung ginagawa mo. Hindi yung dahil binabayadan ka para magsulat or dahil may ka. Kasi pag hindi mo gusto yung ginagawa mo, mabigat. Anyway, depende naman yan sa kung ano ang isinusulat mo. Babalik at babalikan ka ng iyong mga readers. Ngayon, kung basura ang ilalabas mo sa iyong vlog, basura din ang matatanggap mo dahil hindi ka na tatangkalikin ng iyong mga readers. Yes. Time check tayo. It's 11:20. Ito ang Vloggers Hour sa DWDD 1134. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Hour sa DWDD 1134 Katropa Radio. Iba tayo. Kasama natin si Katropang Ron Villagonzalo ng Philippine Bloggers Network. Papasalamat tayo sa Lactium. Beat stress naturally and feel good. And of course, Smart Live More. And at NEC, empowered by innovation. Nagbabalik tayo sa Vloggers Hour, ang programa sa DWDD. Pinag-uusapan natin dito ang mga bagay-bagay sa ukol sa internet o online world. Kanina, Katropang Ron, na pag-usapan natin na ang vlog ay short term ng web vlog, di ba? Yes, So ito ang vlog ay maaaring isa lamang ang nagsusulat o grupo. Oo, pwede. Nagsimula, natatandaan ko sa updiliman.com at isa pa lang ang internet service provider noong mga panahon na yun, ang Moscom. Mga dial-up. Oo, mga dial-up. Meron kami tinatawag na mga BBS, yung mga bulletin board group at yung mga website. Actually, ang mga website ng mga panahon na yun ay parang brochure na nilagay online, ginawang digital. So, walang interaction. Wala. So, ibig sabihin, ang mga readers, titingnan lang kung ano yung nakasulat, ano yung sinulat mo. So, wala na silang pagkakataon na mag-interact. True. Oo, tapos merong mga what's new. Ito yung mga pinagmulan ng mga vlog, yung mga what's new. Kasi, ang vlog kasi, usually na makikita mo yung mga features dito, parang nakalinya, listahan ng mga vlogs o listahan ng mga vlog, listahan ng mga post na in chronological order, yung pinakabago nasa ibabaw. Oo, tapos meron din tayo makikita sa right column o left column na mga secondary content. Nandoon yung archive. Yes. So masusundan mo kung kailan mo isinulat yung pag may hinahanap ka, naka-categorize siya by month, by day, pwede din siyang by year, category by topic, kung nasa category by tags. Ano ba yung tags? Kunyari, yung sinabi mo nga kanina, nagkape kayo. Lalagyan mo ng tag yung post mo ng coffee shop. Kaya internet cafe, mga ganun. So lahat ng post mo, lahat ng mga log mo na
may nakatag yung coffee shop, magsasama-sama siya. Pag click mo yun, naka-archive lahat ng post na may tag na tungkol coffee sa coffee shop or tungkol sa Tagaytay. Ganun. So ngayon, nung mga unang panahon, nung unang panahon, yung mga what's new lang, mga balita, nung nagkaroon ng pagkakataon ang mga vloggers o nabuo ang vlog, kasi dati hindi ka magkakaroon ng online presence. Ang hirap. Napakamahal ng hosting, napakamahal ng web name, ng URL. Ng URL, yung domain, magre-register ka, naalala ko, kaya namatay yung updiliman.com, naalala ko, $35 per year. Per year? Tapos ang nasa $500 ang hosting per year. So nasa 50 pesos yung mga 25,000. Mahal. Yung mga panahon na yun. Ngayon, ang domain name nasa $8.99. Pwede kang kumuha ng less than $10. Diba? Magkano lang yan? 400 plus. 400. Tapos ang hosting ngayon nasa... Pwede kang meron 200 per month. $2, $3 per month. So $2 mga... Sabihin mo ng 150. Sa average, 150 ang hosting per month. Nagkaroon sila ng pagkakataon na nagmura, naging mas madali. Sabi mo nga kanina, Katropang Ron, hindi mo na kailangan na magkaroon ng knowledge on programming, on coding. Basta kailangan lang marunong ka magsulat. Kung gusto at maintindihan mo yung sinusulat mo. Content management, ibig sabihin, paano ka magpo-post, paano ka maglalagay. So, naging sikat na ang vlogging, sabi ng Nielsen noong 2012, 2 years ago. Meron daw, nag-survey sila, lumabas yung kanilang istorya noong 2012. So, probably ang survey na to, 2011. Meron daw 156 million vloggers na vlog sites. Not necessarily vlog kasi pwedeng 3, 4, 5 katulad ako, meron akong vlog 5, 6, ganyan sa iba't ibang topic. Pero pwede din kasing katulad ni Yugatech. Isang vlog 'yon pero ilan yung writer doon sa loob na vloggers. Ito inilista dito ng Nielsen, yung website mismo, yung mga URL, mga blogs all over the world, it's about 156 million. Kaya merong ranking pagka tumingin ka sa alexa.com, may irarank mo yung kung ilalagay mo lang yung URL. So kung 156 million kapag pumasok ka sa 1 million o ngayon ang DWDD nasa 600,000 global. Pwede. 600. So out of isang buwan pa yan, nasa mga 200 ka na. At ang listahan lang na 156 million, ito lang yung mga vlog, wala pa yung mga hindi vlog. Yung website. So probably times 3 to kapag ang sabi ng isang website na chine-check ko dati, si statscrap.com. Ginagamit ko yun para to check yung mga yung popularity ng website, yung mga ganon. Lampas daw ng 30 million ang website. Ang website site talaga sa buong mundo. Isipin mo yun, kung ikaw nasa 600,000 ka na, si DWDD, abay maganda yun, out of 30 million in the world. Website, magandang ranking yun, Saka sigurado kung tataas yan. Ibig sabihin, bababa pa yan. Kasi sa Alexa, mas mababa ang numero mo. Ibig sabihin, ang rank, tataas pero bababa yung numero. So ngayon, nagsimula kami sa DWDD nung November. From no data. Siyempre, kapag nagsisimula ka lang, no data. So, first week, naging 25,000 kagad kami. Ang rank. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas to, No data rin kami sa global kasi wala pa Pero sa Pilipinas, nagkaroon kagad kasi more than 80% ng visitor ng dwdd.com.ph sa Pilipinas. So, mga 30% sa ibang bansa. Pero ang viewer natin sa live streaming ay 50-50. Ibig sabihin 50% dito sa Pilipinas at 50% sa all over the world. Katulad nito ngayon, ang daming nakikinig, daming nagme-message sa akin sa Facebook live streaming po tayo sa dwdd.com.ph sa mga walang radyo. Pwede tayong makita anytime, anywhere as long as we're on air. Kahit na sinasabi ko kahit na nasa malayo ka ng bundok sa South Africa o sa malayong lugar sa Mindanao o Visayas. Sa Timbuktu. As long as you have internet access, meron kang signal, you can watch and listen sa dwdd.com.ph. Tropang Rod, balik tayo sa pinag-uusapan natin sa ukol sa vlogging.
meron tayong sinimulan na grupo. Oo. Ang short name ng group, yung PBNet. So, Philippine Bloggers Network. Ito, grupo to ng mga vloggers na hindi siya tali sa isang topic. Diba? Alam mo yun, member ka nun, kasama ka namin dun di ba? Recently, sumali nga ako dyan Ang grupo ay tumatalakay sa napakalawak na na topic, di ba? Oo, mula sa food. So, saan masarap kumain na restaurant, anong masarap kainin sa restaurant na yon, hanggang sa technology, mga cellphone, laptop, tablets, headset, lahat rini-review katulad nung smartphones, mga Android phones. Mga Android phones katulad nung ni Paring Gian sa gadgetpilipinas.com. Binabati natin si katropang Gian. Paring Gian, nakita ko yung message mo. Salamat yun. So pati yung events, kunyari panagbenga, hot air balloon sa kasama dito ang travel and tourism. So mapopromote natin ang Pilipinas sa buong daigdig. Actually, more than half ng grupo ng PBNet mga travel vloggers din. Ang isa sa pinaka-active sa pagbabiyahe sa grupo si One Manila Express, si Enzo. Nakita ko yung mga sinulat niya. Pare, galing last year nag-Korea to ng 2 beses. Punta siya doon, nagpipicture, nag-ikot, nag-tour sa Korea. Sa bagay, kasama yun sa niya, sa travel niya, yung travel vlog niya. So, kung gusto niyong malaman kung saan magandang pumunta sa isang lugar, kunyari, yun, sa Korea, anong mga magandang sites na kailangan mong puntahan, o kundi sa Tagaytay, anong mga magandang tourist attractions doon, or kung may bago, or yung lumang nag-renovate, nagbawas ng presyo, nagdagdag ng attraction. So marami doon. So karamihan dito sa mga vlogger na kaibigan natin na kasama natin sa grupo, iba-ibang edad. Meron tayong dalawang medyo may lamang ng konti sa edad sa atin. Yun, si Ted, na magaling sa photography, saka si Rafi Pexon ng ManilaPhilippines.com. Mga katulad kong si Rafi Pexon katulad kong hair is vanishing. Kaya ako nakasombrero. So, marami. Ang aim ng grupo is magtulungan, saka magturuan kung ano yung tamang gawin. Kasi sa lahat naman ng bagay, may tama at mali, di ba? So, kung paano yung tamang pagsusulat, di ba? Hindi naman dito importante na English lahat ang isulat mo. Pwede ka naman mag-Taglish. Pwede kang Carabao English, di ba? Ang importante dito, naiintindihan ng mga readers mo. Alam mo, katropang Ron, recently nasa Malaysia ako. Nag-cover ako ng cloud computing event sa SAP. Na-meet natin sa Kuala Lumpur ang mga Malaysian vloggers. At ito namangha ako dahil ang pagsulat nila ay nasa lokal na language. Hindi sa English, siguro mga 10% lang ang English. Ang nagsusulat sa English. Almost everyone. Kaya naisip ko bakit sa Pilipinas ang mga vlogger masyadong nagko-concentrate sa English language, whereas yung mga readers natin, alam mo kasi meron din itong kasing digital gap na tinatawag ang karamihan sa merong access sa internet, ito yung mga nakakaunawa ng English. Kaya pero dahil sa patuloy na pagbaha ng mga gadgets sa market, nagmumura ang mga services at nagmumura ang mga devices. Kaya mas marami ngayon ang nakakahawak na sinasabi natin na dati hindi maka-afford na bumili ng internet gadget o hindi maka-afford na maka-access sa internet. Ngayon, pamura ng pamura ang services na ito. Katulad nga ang ating mga kaibigan sa Smart, meron silang mga one day mga packages na less than 100 pesos, mga 20 pesos, 30 pesos. Actually, pwede ka na mag-Facebook, pwede ka na mag-Twitter. Actually, kaibigan, ang internet connection ng cellphone ko, Smart, ang ginagamit ko. Mabilis. Maraming salamat. Kahit saan tayo magpunta, may signal. Kahit sa ano ba yan? Postpaid ba yan o prepaid? Postpaid. Kasi kasama sa buhay natin yung internet. So, kailangan lagi tayong connected.
So, mahirap yung... Dati, galing din ako ng prepaid. Ang problema mo, pag nasa labas ka, naubusan ka ng load, maghahanap ka ng maglo-load na yan. Mahirap. So, kailangan postpaid tayo. Postpaid. Okay, time check tayo. 11:34. Kayo ay nakatutok sa DWDD 1134 Katropa Radio. DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Pinag-uusapan natin ang mga bagay ukol sa online world o internet. Usapan natin si Katropang Ron Villagonzalo ng Philippine Bloggers Network. Nagbabalik tayo sa ating talakayan ukol sa vlogging, Katropang Ron. Nabanggit mo kanina na ang mga vloggers ay accountable sa kanilang sarili at syempre sa kanilang mga tagabasa, sa kanilang mga readers. So dahil di naman sila accountable sa publisher o kaya sa isang editor, katulad mo, although meron kang mga grupo ng mga manunulat para mag-create ng content sa iyong blog, accountable sila sa iyo. Pero ikaw, dahil ikaw na ang tumatayong publisher, hindi ka accountable sa kanino mang publisher o editor. Pero, gayon pa man, nabanggit mo nga kanina, dapat meron ka ring sinusundan na standards. Hindi lang basta, actually, ang blogging ay isa sa mga venue na pwede nating i-exert ang ating freedom of speech. Pero kahit na meron tayong freedom of speech, hindi naman pwede na sabihin na lang natin kung anong gusto natin. Kasi basic right ng tao ang freedom of speech, diba? Pero hindi naman pwede din na dahil nga sinabing freedom of speech o tapos ako yung publisher ko, diba? Sarili ko. Hindi din naman pwedeng kung ano-ano na lang isulat mo. So, may common ethics din naman tayo at saka yung within the law. Diba? So, dapat sumunod ka sa yung katulad ng number 1, yung cyberbullying. Pwede mong gawin yun kung may vlog ka. Kaso, masama yun. Pag lumusot ang cybercrime law, payari ka. Diba? So, bawal yun. Wag ka naman, kasi may mga tao din gumagawa nun, pero hindi yun dapat tularan. So, ang pinakasimpleng paraan, ako ang sinusundan ko, yung golden rule. So, do unto others what you want others to do unto you. Tama. Don't say anything that you would not say to a person. Yes, diba? Yes. Kung ayaw mo na sabihin sa'yo yung bagay na ito, huwag mo nang gagawin. Kung meron kang hindi nagustuhan sa pinuntahan mo o kinain mo, huwag mo na ipagkalat. Huwag ka naman yung maninira ka. Kasi may mga taong ganun eh. Siraan o para mapansin. Ako, ginagawa ko na lang, kinakausap ko yung manager o yung supervisor ng restaurant. Sinasabi ko kagad, para yung service nyo sana pwedeng ganito, ganyan. As much as possible, let's try to promote positive thoughts, happy thoughts. Diba? Kung wala kang masasabi na maganda, tumahimik ka na lang. Tapos kung hindi ka nasiyahan, kausapin mo yung concerned person. Offline. Huwag mo nang i-public, di ba? So, yun ang mahirap eh. Although, maraming magandang na itudulot din yung pagsasalita sa online. Pero, tandaan mo din na yung sinusulat mo din na yun, covered yun ng batas. So, pag may, pag libelous, pwede kang habulin yan, di ba? So, covered. Actually, meron mga landmark cases. Meron tayong mga nabalitaan na may mga vloggers na idinimanda ng libel. Yes, hindi lang sa ibang bansa, dito rin sa Pilipinas meron. Ilan na yung last year, ilan yung nabalitaan kung, hindi na natin sila babanggitin kung sino, pero ilan din yon. So, kailangan ingat ka din. So,
sa mga taong gustong matutong mag-vlog or magsimula ng sariling vlog, ng sariling website, huwag kayong mahiyang lumapit sa, kay katropa nating si Marlon. Ito, magaling itong gumawa ng website, ng mga applications, di ba? Pwede din kayong lumapit sa akin. Pwede nyo akong makontak sa wapinas.com. Yun yung website ko nga pala. Wapinas. Ano yung Wapinas? Pinas. Pinas.com. Ibig sabihin nun is Work at Home Pinas. Part ng advocacy din ng grupo ng PBNet, ituruan ang mga taong magtrabaho sa bahay. Diba? Kasi ngayon, lalo nung Pasko, nung December, diba, lalaan ng traffic. Biro mo, galing bahay ko, papunta opisina ko. Pag walang traffic, 3 minuto. Nung December, pinakamalala ko, 50 minutes. Hindi kung bibilangan mo katropang Ron, ang oras na ginugugol natin sa traffic, at yung oras na ginugugol natin sa trabaho, mas marami pa yung sa traffic. 4 na oras kang bibiyahe papuntang Makati. Tapos pag uwi mo, 4 na oras. Kahapon, sa News Bites on Air, bisita natin ang country manager ng elance.com. Balita ko, e-lancer ka din. Ito yung kukuha ka, maghahanap ka ng trabaho via online, via their website, at babayaran ka ng dollars per hour. At ang pinakamalaking earner doon na isang Pilipino ay nagkumita ng 1.5 million pesos sa isang taon. Yes. Oo, so kaya. Ang kailangan mo lang naman pag mag-work at home ka, internet. Diba? So, ang daming provider dyan. Pinakamalaking network ako, ginagamit ko sa bahay, PLDT. So, laptop. Diba? Nakikita nyo dito yung tatak ng laptop ni Marlon. Apple yan. So, yun lang, yung dalawa lang na yun. Tapos, depende na yun sa kung gaano yung skill set mo, kung ano yung alam mo. Pwede kang maging programmer, pwede kang maging writer, pwede kang maging telemarketer. Kasama yun sa advocacy ng grupo. Ang grupo ng PBNet, nagko-conduct din tayo ng mga seminar, yung how to start working at home. Ang mga speakers natin dyan, yung mga kilalang, hindi lang sila vlogger, karamihan yung iba din, may mga day job. Diba? Katulad si kaibigan nating si Gian ng Gadget Pilipinas. Nung huling seminar namin, ang discussion niya is yung digital marketing, paano mag-market online. Si kaibigang Azrael natin Coladillas, Azrael's Maryland. Ano yan? Yung paano kumita ang isang vlogger. Si Rafi Pedrahita natin ng Digital Spy sa Pinoy Travel Vlog. Paano kikita sa photographer? Kasi yun yung mga trabahong home-based. Hindi naman, kung photographer ka, hindi mo naman kailangan meron kang may studio ka eh. Pwede kang maging event photographer, taga-picture ng wedding, taga-picture ng seminar, taga-picture ng mga meeting, di ba? Sa uso ngayon, hindi mo na kailangan masyado ng dati, mga printing ng picture, di ba? Yung mga sinasabit-sabit pa. Ngayon, punta ka na lang kahit saan, dali mo yung SD card mo, tapos. So, maraming paraan para kumita ngayon. So, pwede kang yun nga, mag-vlogger. Kumikita din naman ng vlogger kahit paano sa mga ads, mga ayan. So, meron ding mga nag-a-advertise. So, depende sa kung gaano kapopular ang isang vlog. Katulad nga nung nabanggit natin kanina, merong isang website na dinudumog ng mga advertiser dahil sa kanyang mga content at kanyang mga followers. At katropang Ron, malapit na tayong matapos, napakabilis ng oras. Oo nga. I-summarize lang natin yung napag-usapan natin kanina. Ang blog ay isang parang diary o journal na nasa internet, online. At ngayon ay marami tayong tools na pwede nating gamitin kahit na hindi tayo marunong mag-code, hindi tayo marunong mag-program. At masabi ko lang, katropang Ron, ang dwdd.com.ph ay magkakaroon ng microsite in a blog form. Nice. Kasi ang ng nakaraang buwan, itong December, mayroong nilaunch ang CRS-AFP sa pangunguna ng ating Commanding General, si Brigadier General Rolando Junco, at syempre ang ating Chief of Staff, si General Emmanuel Bautista, nag-launch ng isang libro ang AFP. Kasama natin dito ang Department of Political Science ng Ateneo de Manila University at ang Asia Foundation.
Ang libro na nilaunch ay tumatalakay ukol sa kabayanihan ng ating mga karaniwang sundalo. Uy, yun ang maganda. Sinulat din ang mga sumulat din sa librong ito na may pamagat na kwentong bayanihan. Bayani-han. So ibig sabihin, yung mga nag-sacrifice, mga inuna ang kanilang kapwa bago ang kanilang sarili. At ito yung mga kawal natin, mga kawal na Pilipino, mga sundalo, yung first-hand account. Uy, maganda yan. Saan mismo. Saan ito ay mabibili ba? O makikita natin, magkakaroon tayo ng digital version sa dwdd.com.ph/bayanihan. Ngayon, nag-a-update pwede nang makita, subalit sa ngayon ay nag-a-update. Hopefully, after weekend, by Monday, makikita natin dito yung mga blog entries gagawin natin in a blog form. Yung mga istorya, yung mga kwento na isinulat mismo na hindi mga professional writer to, Katropang Ron, ang mga sundalo. Subalit sa kanilang sariling kakayahan, na ilahad nila ng malinaw in Filipino and English, Tagalog and English, yung mga account, yung mga nangyari sa labanan, sa serbisyo. Oo, sa serbisyo, sa paglilingkod upang ipagtanggol ang ating mga mamamayang Pilipino. Alam mo ba, Katropang Marlon, gusto ko magsundalo ng bata ako. Umatras lang ako kasi mahirap pala sa katawan yun. Hindi pa huli. Hindi na pwede. Matanda na tayo. Bago ka maging isang ganap na kawal, ay dadaan ka sa masusing pagsasanay. Hindi na natin kaya ng katawan natin yung ganun, pare. Dito sa ating dwdd.com.ph/bayanihan, itatampok natin dito yung mga nasabi ko nga, yung mga sinasabi ng ating commanding general. This is the emphasis of our service, of the soldier service. Parang serving others first before yourself. Alam mo, magandang project yung ginawa nyo na yun, kasi parang hindi nabibigyan magandang venue o hindi na ipakakalat sa tao. Ano ang ginagawa ng mga kasundaluhan natin? Although marami tayong online presence ng bawat unit ng ating armed forces, dadagdagan lang natin ang emphasis, dadagdagan lang natin ang pagbibigay, pugay sa ating mga sundalo na nagpakita ng kabayanihan. Oo, at magkakaroon tayo ng in digital form, pwede nating mabasa ang mga kwento, ang content ng libro sa dwdd.com.ph/bayanihan. Binabati rin natin ang isa sa mga tagapakuna sa pagpapublish ng librong ito, ang commandant ng AFP, CMOS, yung Civilian Military Operations School, si Major Joar Herrera. At binabati din natin ang ating station manager, si Major Michael Aquino. At mga kasama natin ngayon dito sa istasyon, ang ating technician, si Dexter, at si JB De Soto. Si Chief Matt nandito. Magandang umaga pa lang. Umaga pa lang. Ang oras natin, 11:48. Nakatuto kayo sa DWDD, Katropa Radio. Ito ang DWDD, 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Nagbabalik tayo sa Vloggers Hour. Ito ang inyong katropa, si Marlon Magtira. Kasama natin si Ron Villagonzalo ng Philippine Vloggers Network. Katropang Ron. Ang Philippine Vloggers Network ay samahan
ng mga Pilipinong vloggers. Oo. Na mahigit sa lampas na tayo ng 20. Lagpas na tayo ng 20. Actually, ang dwdd.com.ph ay magkakaroon ng mga vlogs ngayong 2014. At sana maisama sa network ng mga vloggers ang dwdd.com.ph. Ang inyo rin pong lingkod ay nag-initiate na sumali sa grupong ito upang ma-enhance ang ating kakayahan sa pagbablog at magkaroon tayo ng mas malawak na kaalaman sa online presence. Yes. At para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ang vlog po ay parang diary o live o journal na digital at nasa internet. So, meron kang online presence. Yes. Kaya, ang ilan sa ating mga tagapakinig na maaaring maingganyo na mag-vlog ay madali na dahil hindi mo na kinakailangan na magbayad ng malaki dahil meron tayong mga sa dami ng mga services na ino-offer. Madali nang kumuha ng internet connection. Saka madali nang gumawa ng website. Hindi mo na kinakailangan na kumuha ng website developer. Dahil nakaayos na ito at responsive pa. Yes. Di ba? Pag sinabi natin responsive, maganda depende sa laki ng screen mo kung ikaw ay tumitingin sa desktop o sa laptop o sa smartphones, mga mobile devices, mga iPad, magre-respond yung katulad ng website ng dwdd.com.ph. It's responsive at live streaming po tayo sa dwdd.com.ph. Makikita tayo. Ang daming nagme-message sa akin mga kaibigan natin na nakikita daw nila tayo ngayon sa live stream. Kumaway nga daw tayo, kaway daw tayo. Batiin mo, sino ba yung mga kasama natin sa Philippine Vloggers Network, Katropang Ron? So, tayong dalawa, di ba? Tapos si paring Gian Viterbo ng Gadget Pilipinas, si Fafa Azrael ng Azrael's Maryland, si Rafi Pexon ng miniphilippines.com, si Rafi Pedrahita ng digitalspidey.com. Malapit na kaibigan natin yan. Malapit. Kaso, malayo siya ngayon. Nasa daan. Pabalik pa lang. Galing Alam Bicol. mo, Katropang Ron, nung medyo nagkasakit ako sa Greenbelt. Na-collapse ako sa Greenbelt. Kasama ko si Katropang Rafi. Siya yung nag-asikaso sa akin. Fafang-fafa ang dating. Nag-text na sa akin. Sabi niya na nadala ka daw sa ospital. Oo, inasikaso niya ako at siya, maraming salamat Katropang Rafi sa iyong tulong. At kung wala ka, ay wala na rin ako. Wala na malamang. Ingat pare sa pagmamaneho, di ba? Tapos andyan pa si Edel ng kitchengadgets.blogspot.com, si Barbie, Bieto ng Buhay Kuneho. Kasi parang kuneho, di ba? May talon-talon, marami pinupuntahan. Si paring Ian natin, kasama ko sa business development ng PBN, si Rogue Writer. Sino pa bang? Si paring Ted Claudio na nabanggit ko na kanina. At ang napakaganda at napaka-sexing geek na babae, nakilala ko. Si Irene. Si girlygeek.ph. Kasama ba natin ang girlygeek.ph? Kasama natin si girlygeek. Napakagaling na writer saka video blog. Mga fashion ito, meron ding video. Pagdating sa tech, siya ang babaeng kilalang-kilala kong napakagaling. Nasabi mo yung video, Katropang Ron, ang inyo pong lingkod ay magsisimula ang techtv.ph. Ito yung video blog covering the technology industry in the Philippines. Ayos. At magko-contribute din tayo ng video sa interaction.com. Ayos. Binabati natin, nakikinig si Katropang Jing Garcia. Magandang umaga po. May programa din si Katropang Jing tuwing Martes. 7:30 to 9 o'clock. 9 o'clock. Ang Retro Tuesday. Pinapatugtog niya yung mga musika ng nakaraan. Nice! 60s, 70s, 80s. At tuwing Thursday, kasama natin si Katropang Melvin Kalimag ng News Bites Philippines at si Jing Garcia ulit ng interaction.com kasama natin. At mamayang gabi, nandito si Katropang Jing ulit. 7:30 to kasama natin. Merong tayong Cyber Press Hour. Pinag-uusapan naman natin dito ang mga katulad ng News Bites on Air, ang mga usapin ukol sa industriya ng teknolohiya. Nung nakaraang linggo, hindi nung nakaraang linggo, nung nakaraan pa, dahil bakasyon tayo, pinag-usapan namin yung mga hacking
At security, oo. At pinipilit natin na ipaliwanag ang mga termino sa paraan na mauunawaan ng ating tagapakinig, lalong-lalo na yung mga hindi techie. Sinasabi natin na medyo nalilito sa mga termino pagka pinag-usapan natin ang teknolohiya. Balik tayo doon sa sinasabi mo, Katropang Ron, sino pa yung mga kasama natin sa Philippine Vlogger na ito? Baka naman magtampo, hindi natin nabanggit. Si Mami Mirna Roman. Saka, siyempre, huwag na yung kalimutan ng kapatid ko. Si Eli Billy Gonzalo. Kasama din natin sa lifestyle.digital Spidey medyo slim na yata siya ngayon. Namayat siya nung Pasko. Namayat ba? Namayat, sa gulpe. Sa kakabaliktaran. Kasama ko si paring Eli sa, alam mo ba yung pinuntahan namin sa Giwan? That is the easternmost part of Leyte. Yan yung... Ito yung unang binagsakan ng landfall ng bagyong Yolanda. Di ba kasama nga nyo doon si Irene? Kasama nyo doon, di ba? Kasama namin. Ang nangyari doon, napakaganda ng lugar at nagpost ako ng video na bago dumating yung bagyo, mga few months before, nagpunta kami doon, mga mid 2013. I cannot remember, May yata. 6 months few months before the super typhoon. Ngayon, wipe out na lahat. Malaki ang... Ito yung kagandahan sa pagbablog, no? Isusulat mo document mo yung mga pangyayari na hindi mo alam na pagdating pala ng ilang araw o ilang buwan ay mawawala na ito, wipe out na. Sayang, hindi ako nakapunta doon, hindi ko nakita ang kagandahan. At naalala mo ba yung oil spill sa Guimaras na hanggang sa ngayon ay hindi pa. So a few weeks before, nandoon kami, nag-island hopping kami sa white sand beaches of Guimaras. Kaya ang malaki din ang papel na ginagampanan ng mga vlogger sa ating lipunan dahil in their own way o sa pamamagitan ng kanilang pagsusulat o pagbablog na i-document nila ang kasaysayan. Yes. At ito, ang kasaysayan mula sa mata ng isang karaniwang mamamayan na hindi ka professional writer, hindi ka professional historian, hindi ka professional videographer o photographer man lang. At nai-dokumento mo ito at na-archive na ito sa internet. So, ibig sabihin, perpetual na as long as the service is there, as long as hanggang may internet. Hanggang may internet at hanggang ang website mo ay buhay, syempre. Every year, mag-renew tayo, Katropang Ron. So, ako, i-renew ko lang. Hosting at saka ng domain. So, maido-document natin. Kaya itong gagawin natin sa dwdd.com.ph/bayanihan, ido-document natin dito yung mga kabayanihan ng ating mga sundalo, mga kawal Pilipino, na mayroong nagbuwis ng buhay at may mga naglingkod, mga nagsagawa ng mga aktibidad para sa kabutihan ng mga mamamayang Pilipino na nagpapakita ng kanilang kabayanihan. So, saka nakakatulong to ng information. Saka yung katulad nitong Yolanda, maraming vloggers na naging active. Naging active. Na fundraising. Ang alam ko, 'di ba, ang Cyberpress, yung grupo niyo ng mga marami din tayo. Ang Cyberpress kasi ay grupo ng mga journalists. Meron din tayong mga vloggers. At marami rin tayong mga journalists na nagba-vlog. Alam ko nag-donate kayo, 'di ba, sa Red Cross. Nakalikom kami ng more than 100,000 pesos. So, maraming silbi din ng vloggers. Marami tayong pwedeng gawin na maganda. So gayon pa man, merong mga vloggers na naliligaw ng landas. Sinabi mo nga kanina. Sa halip na makatulong ay nakakaperwisyo. So baka mag-ingat-ingat yung mga vlogger na meron nga ang vlogging dahil ito ay interactive. Pwedeng mag-comment. Pwedeng mag-comment. So hindi lang yung isinusulat ng vlogger ang kinakailangan niyang bantayan. Kailangan niyang bantayan din ang mga comments dahil minsan ang comment inililihis na ng hina-hijack na yung pinag-uusapan. Minsan ginagamit na rin ito para magbenta ng kung ano-ano at manira ng kanilang kapwa. Hindi lamang ang inyong isinusulat para sa mga vloggers,
hindi lamang ang mga sinusulat ang dapat ninyong bantayan. Babantayan nyo din yung comments. Kailangan ding bantayan yung mga comments. At, di ba, marami kasi dito mga anonymous comments eh. Kaya, hindi natin alam kung sino. Meron naman tayong measure na imo-moderate natin. Pwede nating i-edit o may kaya approval ka. i-approve natin with prior approval. Yes. So muli, malapit na mag-alas 12, Katropang Ron. Batiin ko lang ulit yung nakalimutan ko sabihin yung website ni Myrna, yung Enjoying Life, Enjoying World, the Wonderful World of Enjoying Wonderful World. Yun yung kay mamimyrna.com. Ayan, so tapos para dun sa mga kaibigan natin na gustong sumunod sa PBNet, diba may Facebook tayo. Punta ka lang facebook.com, dagdagan mo ng /PBNet. At mga vloggers na interesado na mag-miyembro sa Philippine Vloggers Network, pwede naman kayong welcome. Although this is via invitation only, pwede natin i-consider kahit na hindi natin kilala. Yes. At i-evaluate natin yung kanilang vlog bago natin isama sa grupo. Kasi ang gusto nating i-promote is yung responsible vlogging. Kung gusto ding matuto kung paano, katulad niyan, kami may mga writers din. May mga writers na yung grupo natin. Marami na tayong writers. Yan sila Dial, yung writer ko, napakagaling. Sila Ashley, sila Jaja, sila Jan, mga writers din ng grupo yun. May mga sariling website din yung iba doon na nagko-contribute din sa mga parent website, yung katulad sa akin sa Wapi na. So, madali naman matuto. Kailangan lang may magtuturo sa'yo ng tama. Kasi pag wala sa'yo nagturo ng tama, hindi pwedeng basta-basta na lang. Oo, kasi may ethics naman tayo, di ba? Kasi ang mga vloggers din, madalas may imbita ngayon ng mga kumpanya para umattend ng product launching ng mga produkto nila. So, number one, wag kang yung paimportansya sa event. Kung imbitado ka, bisita ka doon, hindi kayong guest of honor, di ba? So, may mga din yan kasi maliit din ang mundo ng vlogging. Dapat kasama dun sa pag-uusapan natin sa Philippine Vloggers Network yung mga kung ano yung mga dapat nating maging gestures tuwing mayroong product launches at ano yung hindi dapat nating gawin. Katropang Ron, napakalawak ng topic ukol sa vlogging. Siguro hindi ito yung huling pagkakataon na makakasama kita rito. Kung hindi ka busy ay sa muli samahan mo ako. Basta sabihin niyo lang kung kailan niyo ako gustong bumalik, ako'y babalik. Wala pang problema. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan besides sa vlogging. Okay, nagtatapos na po ang ating Vloggers Hour, ang ating pilot episode. Ito si Katropang Marlon Magtira, ang inyong katropa sa DWDD 1134 Katropa Radio. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo.